So, for today's video, nakakita nyo ba yan? Oh, unlimited tayo. Tanong natin. Diba? Tapos ito siya. Maliit lang siya. Pero mababait. Okay, look at this. Ikaw, ikaw, tutusukin talaga eh. Guys, nasa 325 lang. Ako na nagsasabi sa inyo. Nagising ako kasi may tumatakbo sa paanan ko. As in, yung gano'n na gano'n yung sounds. Nakarinig ako guys na nagsasalita. Nagkukwentuhan. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. So guys, nandito tayo sa Landmark 81 pa rin. And syempre, ibang vlog na to ha. So for today's video, nakakita nyo ba yan? Guys, na-miss ko kasi, wala na siya sa SM North. Meron dati sa SM North nito, kaso nag-close kasi nagkaroon ng issue. Tapos yun, syempre hindi ko na sasabihin kung ano yung issue, baka ma-quote-in-quote tayo and ma-demanda pa tayo. So basta nagkaroon ng issue, nag-close sila, pinull out sila sa SM North EDSA. Isa to sa reason guys kung bakit tayo lumaki. Dahil kakaduki. And I must say na worth it dyan. And na-check ko na guys, lumalabas na parang 139 dong. So ibig sabihin around 301. Ay, hello kuya. Kasi may gym dito guys. Si kuya kasi tumitingin. So ayun, medyo may init sa part na to. Tara, samahan nyo ako guys, mag-Duki Korean Tteokbokki Buffet. And currently guys, it's 8 PM na. Ayan ata oh. Oh, unlimited tayo. Tanong natin. Hello, how much for the buffet? Yeah. This one? 150, Yeah. 150. Can I have one? Okay. There. Okay. Hindi siya aircon. That one. Same na same. May soup. First time. But I eat this somewhere. I tried this before. So ganun guys pagkakain kayo sa mga restaurant or kahit sa street market, huwag niyong expect na lahat sila marunong mag-English. May translator naman, kaya tulad ni ate. Okay, I'm so excited. Hindi ko lang sure yung total price niya talaga, pero mamaya, pag nagano tayo, pag nag-bill out na tayo, so we're ready. Ayan. So may soup tayo dito. Dito natin ilalagay yung sauce. Kung baga meron ditong sauce, ikutin natin. Yeah. Hello. Okay lang sa inyo. Ayun, yung mga sides ito. Ang dami siya. In fairness, mas marami siya dito guys. Tapos merong mga ano eh. Basta mga ganyan. Ito, yung mga sauce. Sauce ng soup. Uy, in fairness, oh. Sarap siya, oh. Ayan. Diba? Tapos ito siya, maliit lang siya, pero mababait at saka may mga itsura. Charot lang. O, ito yung mga libreng sides. Chicken. Yan, may rice din sila. Pero hindi na ako nagre-rice pag nandito ako. Oh! Tapos ito yung mga drinks. Diba? Tsaka ito. Sodas. Tara, kuha tayo. Hello. So guys, ang pinakaibahan niya lang, wala siyang mga meat. Kasi sa Duki sa atin, merong mga meat. So ayan, kinuha ko na lang yung mga parang fish cake. Tapos more on side sila na fried chicken. Pero guys, kung tama nga yung pagkakaintindi ko na 139 lang siya, 300 pesos, not bad. Pero may nakita ko parang parang mga chicken feet ang peg. Pwedeng meat. Meron palang meat guys, parang hiwalay ata siya. Oh. Ay, ayun, meron na. Wait. Meron nga sa mga chicken feet na maliliit. Meron siya guys, may meat. Ito oh. May additional ata.
O, diba? Ganun talaga guys. Mahirap. Hindi kayo kasi magkakaintindihan. Wait, while waiting, i-ano ko nga, i-check ko. Oh, di ba? Ayan. Sabi ko, tinranslate ko sa Google. Sabi ko, where can I get the pork or the meat? Sabi niya, free daw. Doon lang sa rep nila pala. Okay, look at this. Frozen. Hindi pa tayo. Nakakatuwa, no? Kuha tayo ng drinks pala. Nag-request ulit tayo ng meat. Alam nyo naman, kailangan ready na yan lahat. Okay. So, diba? Ganun guys, kapag nagbablog tayo, I want to make sure na magiging easy yung experience nyo kapag kayo nag-try kahit na medyo may problema sa language, ganun. Come on. Diba? Me. Alright, so guys, we are good to go. And mamaya na to. Ito muna mga sides. Okay, thank you Lord for the food, thank you for the blessing. Yung mga name ng food, hindi ko alam kung anong tawag kasi naka-Vietnamese language siya, character. Para siyang fish cake, masarap. Buti na lang dinala ko yung fan. Mainit dito. And guys, currently it's 8:30. Yung mga meat to. Ano tayo huwag tayong takotin yan kasi katulad nung ginawa natin sa Bangkok sa may Soki Premium Buffet. Lahat ng nasa menu, in order natin. Guys, hindi ko naubos yon. Ang ginawa ko, sorry naman, pero syempre, aaminin ko sa inyo, ang ginawa ko, tinago ko siya sa ilalim. What? Ng mga sides. Pero kasi may bayad, sorry naman. Okay, kain na tayo ng chicken. Ay, ito muna, fish fillet. Yummy! Masarap guys yung fish fillet. Chicken. Okay siya. Masarap guys yung chicken. Itong nasa table, nasa kabila, sabi nila kung ano daw ako, YouTuber. Mababait. Pwede rin kayong umorder guys ng bilog na ipapatong dito na merong parang egg at saka cheese. Pero hindi na tayo magaganon. Basta guys, ang gusto ko, malaman nyo na kahit mag-isa kayo, for the go yan dapat. Sarap po. Masarap guys yung chicken na may na parang may mayo. Sarap. Masarap yung chicken na may mayonnaise guys. Wait lang, tikman na natin to. Kumuha pa naman ako ng noodles. Akala ko kasi walang meat, meron pala. Ay, wala tayong sauce. Kuha pa tayong chicken. Okay guys, so addition to our food, meron tayong fish cake. Ito yung sa Korea guys, diba hindi pala nakapag-Korea. Matry ko man lang. Sausaw natin dito. Parang sarap ng sauce natin. Yung soup. Tapos kumuha ulit tayo ng fried chicken. Ayan. May sauce. May sausawan, dressing. Tapos parang sushi. Game tayo. Isang meat. Okay siya. Dito na tayo kasi wala man tayong kahati. Sarap, masarap. Kain tayo. Gulay tayo.
Ay, nakakatuwa naman. Guys, alam ko may Doki sa atin. Parang may bagong open nata sa... Hindi ko sure kung bago sa Gateway 2. Try nyo kung gusto nyo. Yung mga chicken feet kasi, mabuto. Ba't ang sarap? Panalo. Good decision. Patayin na natin para hindi na masyadong mainit. Kain na tayo ng chicken. Ang sarap. Ang sarap yung mayonnaise, yung parang ginawa nilang sauce. Sarap guys yung chicken. Alam niyo yan, favorite ng chicken, di ba? In fairness may kumakain dito mga foreigner din. Okay, so let's start this. May fun tayo. Mainit. Ginagawa ko lettuce tapos meat. Ayan. Baka sabihin nyo hindi ako kumakain ng gulay Ayan o. Guys, pag nag-try kayo ng Doki sa Pilipinas, sabihan nyo ako and i-rate nyo na rin kung masarap o hindi. Basta guys, don't forget na may iba-iba tayong panlasa. Baka sa akin masarap, tapos pag na-try nyo hindi, o kaya sa inyo masarap, sa akin hindi. Let's respect each other na lang Tapos sa mga ginagawa natin pagkain ng mga ganito, please just watch and don't judge. Ayan. Basta be nice to everyone. Abi? Ay, tapos ito pala guys, may ikakwento pala ako, may share ako kasi meron tayong may mga ka-empinatics tayo na ina-add ako sa TikTok. So doon siya nagpapadala sa akin ng mga parang real-time news or events na nangyayari. So sabi ko, alam yung iba naman hindi po related sa travel. So ito yung isa sa mga sinend niya sa akin. So may isang magnanay, parang magnanay ata yun. Parang may flight sila. During ito lang itong yung bagyo. Nag-post sila, nag-run sila sa Facebook. Tapos sinabi nila na ang BOBO daw ng piloto kasi parang hirap daw mag-land. Zero visibility daw, palanda sila. Hindi daw kaya ng piloto mag-land. I forgot kung anong flight yung, kung PAL or Cebu Pacific or AirAsia. Basta I forgot. Basta kumalat yan, nag-trending talaga sila. Tapos sabi niya, bakit daw yung ibang flight nakakapag-land? Tapos yung piloto hindi daw marunong. Ito lang masasabi ko guys, lahat ng piloto trained yan. Kung kaya nila maglaland sila. Kung hindi, ibig sabihin hindi talaga kaya kasi depende na yan sa laki ng eroplano. Tapos sa runway din kung kitang-kita or hindi. So ikaw tutusukin talaga Ay nako, grabe yung pagiging entitled ng ibang mga kababayan natin na parang nakakayang sabihin kababayan. Grabe. Tapos guys, kapag may mga canceled flight, delayed flight, huwag kayong magalit kasi nakakancel yan o nadidelay, either may bagyo, hindi kayang lumipad dahil nga magiging grabe yung turbulence na experience niyo or may technical error or may issue. Pag kayo nag-grant tapos biglang pinalipad ng piloto yan at may nangyari sa inyo, edi nga kayo. Nakakaloka talaga yung iba sa atin na feeling entitled Tapos, that's the reason why then guys na in-emphasize ko na siya nung dumating tayo na Singapore na kailangan nyo talaga ng travel insurance. Hindi ko pinopromote yung travel insurance para kumita ako sa Klook pero nakuha ko siya sa Klook. Meron kayong options na kumuha ng light, essential, or deluxe. Depende na lang din sa coverage na gusto niyo. Syempre, magdedepende rin yung total price niya doon sa bansang pupuntahan nyo plus ilang days yung coverage na gusto niyo. Basta nakuha ko siya sa Klook, you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 3 times his per account. Pero guys, grabe. Kailangan natin ng travel insurance kasi kasama doon yung delayed flight, kasama doon yung pag nasira yung luggage niyo. Plus, syempre, pag may nangyari sa inyo, like na hospital kayo, kahit sabihin natin minor
motor lang yan or kung ano pa, kasama yon. And it is a must to have the travel insurance every time. And ano lang siya, applicable lang siya sa ibang bansa. Kasi pag dito naman, pag nasa Pilipinas naman tayo, may HMO tayo, di ba? Karamihan sa atin. So yun, nakakaloka lang. Pag nakita ko, kunyari ine-edit ko na to, tapos nakita ko yung post na ulit na yon, ibibigay ko sa inyo. Tapos guys, kumakain din ba kayo ng chicken feet? Meron kasi ilan sa atin na hindi kumakain, pero gusto ko rin yung chicken feet guys. Ayan o. Ayan o. Malambot pala. Worth it dito. Actually, basta pag meron sa atin, puntahan nyo, try nyo. Tapos ang sarap ng Sprite. Lettuce, fish cake, tapos meat. At saka guys, alam po naman, pag mga empinatics dyan, hindi nyo kayo judge. Kasi sa hotel natin, breakfast buffet lang meron. So hindi na ako nagla-lunch, tapos dinner na, ganun. Saya-saya. Grabe, napapaluha ako sa init. Ay, wala na tayong meat. Grabe, napapaluha ako sa init. Ay, ito, meron pa tayong meat. And guys, naka-isang oras na tayo. Grabe guys. Sarap, ang sarap. Yun yun, noodles na lang natira. Busog sarap. Parang gusto ko magkape somewhere. Okay, so guys, I'm done. Ayokong magpakabusog ng bonggang-bongga lang. Like yung pinipilit ko na lang ubusin. So at least goods tayo tonight. Nakakatuwa. So bill out na tayo and then hanap tayo ng pwedeng pang kape. Let's go. Let's go. How much? 100. Okay. Thank you. Come on. Ayan. So yes guys. Nakakatuwa. Nag-buffet pa nga. So anyway guys, ang total bill natin is 150 dong, which is yung tax yung parang nasa 11,000 dong. So 150, magkano yung conversion niya? Guys, nasa 325 lang. Ako na nagsasabi sa inyo, sobrang worth it. Ang mura. As in. Kasi mga ganyan sa atin, basta nasa 500. So bali ito guys, yung ilalim ng di ba? Nasabi ko sa inyo kanina na mall to. May Uniqlo dito guys, oh. Dito naman, napansin ko, sa elevator nila, walang nakalagay kung stand on the right or walk on the left, mga ganun. Wala siya nakalagay. Uy, may Uniqlo ulit dito. 2 floor yung Uniqlo nila, guys. Review. Pag tumingin ka, hindi siya tumingin. Nakaputi. Gwapo. Okay, so we are now on the first level na pala to. Okay. So, ano pang meron dito? Wait. Oh my God, Mingyu. Bakit ka nandito? Hi, baby. Hi, baby, no? Be, kamusta ka na, be? Sayo tayo ng Faya. Ay, ito. Kung gusto nyo mag-landmark 81, guys, dito lang sa basement yun, no? Pagpasok nyo, dito na yung entrance. Pag nag-grab kayo, dito kayo bababa. Pagpasok nyo, escalator agad. Si baby kasi nagstay dito, no? Guys, paalam na kayo sa baby ko. Dito lang daw siya. Dito muna siya hanggang mag-close yung mall. Tapos pupunta na lang siya sa accommodation ko after.
Bye-bye, baby! Ayan, so from here guys sa Landmark 81, magagrab na lang tayo going back to our accommodation. Kasi dun lang sa tabi natin guys, sa baba, nung nilakad ko siya, meron pala siyang Kong Cafe. So try natin dun magkape. Okay, so magbubuk lang ako ng Grab. And then, syempre, kita-kita tayo dun. Okay? See ya later! A few moments later. Hello guys, so nakababa na tayo dito sa accommodation natin, which is syempre sa IBS. So bali ito naisip ko, lakad muna tayo, punta tayo ng convenience store. Naisip ko guys na gabi na pala. So currently it is 9:46 PM. Tapos sabi ko sa inyo magkakape tayo, di ba? Guys, kung magkakape pala tayo, bakit ako makatulog? Dito tayo bibili ng banh mi. 20,000 lang guys. Ayan, dito kay nanay. Tapos ito, may Kong Cafe dito pala. Pakita ko sa inyo. So at least napakalapit lang niya, di ba? Ayan. Mukhang maganda siya. Ayan Tapos ito yung convenience store, GS25, 24 hours. Bili tayo ng gusto kong bumili ng ice cream. Diba? Ice cream. Para tanggal umay. Ay wait. Oh, may mga kape sila dito guys. Parang ang sarap. Ito. 133,000. 3-in-1, 10 pieces. Bili lang tayo ng ice cream. Pakita ko sa inyo. Meron din sila dito yung yung ito. Ano tawag dito? Gusto yan ni Shane. Na-try ko yung kahapon. Kailangan ko ng parang vitamin C na drinks. Yung binibili natin sa Thailand. Ito. Wait lang. Balik, kuha lang tayo ng water at ice cream. Mineral water. Lemon. Ito. May chips pa tayo dun Ice cream. Eto. Wala naman tao. Bakit tumutunog ka? Ay. Wait lang may sumunod sa atin. Wait lang. Maghintay ka dyan. Mag-ice cream lang ako. Coconut. Ice cream. Tapos yun yung... Oh, ito. Parang sarap nyo guys. Kano ba isa? 25. Tatlo. Like mga music ba? Mas mahal na version na dito. Ito, melona. Masarap yun guys, yung melona. Tara, bayad na tayo. May second floor pa pala. Hindi ko lang alam kung pwedeng tumambay sa second floor. Kasi hindi tayo magkakape kasi hindi tayo Xin chào. Thank you. Let's go. Kasi alam niyo ba guys, ang gusto kong gawin hirap, habang nag-ice cream tayo. Ay, baby baka naka-topless ka. So ito, alam nyo ba guys, ang bala kong gawin, sabi ko sige, palagpasin na muna natin, skip muna natin ito ngayong itong Kong Cafe kasi nga kailangan pa rin natin matulog. So baka pag nagkape ako guys, hindi ako makakatulog talaga ng bongga. Kaya iwas tayo kasi matatapang yung kape dito. So ang bala ko, since after ng dinner buffet natin yung Dookie, ay wait, ito yung kay nanay okay. Banh mi. Si nanay. Ayun. Tapos may dito, soup. Tapos pwede kayo mag-dining dito. Ayan. Kakatuwa. So ito na ulit yung ating accommodation. May Starbucks din naman dito sa accommodation natin pero close na. So anyway, going back. After ng Dookie, pinag-iisipan ko na guys habang nasa Grab tayo na magkwento na lang tayo ulit ng kababalaghan. Ganon, para may continuation yung pagkain natin. Kasi diba sabi ko, bala ko, kapag magkukwento tayo, either o-order tayo ng outside food, ganon. Tapos, magkukwento tayo. Ayan, kumain muna tayo, tapos may dala tayong ice cream. At magkukwentuhan tayo. Guys, ayoko talaga nagkukwento, kung tutusin. Kasi nga, yung energy nila, ramdam na ramdam ko. Hey, bro. Hi. Yeah. How are you doing? Good. And yeah, I walked for about like 20 minutes. Really? Here, yeah. From a night market. Oh shit, how was it? It's nice. I forgot the name. Oh, okay. Yeah. Yeah.
Enjoy your night. Yeah, you too. See you around. Alright. Ang gwapo guys. Hindi ko, syempre nakakayang iganong ko, di ba? Kita niyo ba siya sa reflection? Ay, kita niyo. Gwapo. Ang gwapo ng ano. Parang, how you doing? Ah, can I come? I mean, can I come to your room? Can I go to your room? Ganon? Gwapo guys. Charot-charot lang. Gumawa ako ng kwento na kunwari naglakad ako, di ba? Kasi pagod na pagod tayo. Naglalakad naman talaga tayo. Oh, what's this? May towel. Okay. So, may water ulit tayo dito. Though may refilling station naman sa baba. Oo nga, baba tayo ulit. Baka makasalubong natin si Kuya. Charot lang. So guys, welcome back to our humble abode. Ang ating accommodation. Hinihingal kasi ako. Nahiya naman ako kay Kuya. Sabihin niya, bakit ang sexy mo? Pwede na! Charot lang. Wait. Prepare muna ako ha. Wait lang. One eternity later. Alright guys, so yan. Fresh na tayo. Nakaligo tayo. Tapos syempre, dapat bago tayo matulog, fresh na fresh. Again guys, naisip ko na after ng duki natin, ano nga pang pwedeng magandang gawin or magandang i-discuss. And naisip ko, magkwento na naman sa inyo ng isang scary stories based on my experience syempre. And ito guys alam ko na nakapag-promise ako sa inyo nung unang video na paglabas natin yung unang video na nilabas natin about scary story. Nasabi ko doon na every weekend ako mag-upload. Kaso guys, sabi ko nga sa inyo, since ayaw ko talaga magkukwento ng ganun kasi yung energy natin bumababa kasi na absorb ng mga nasa paligid, mga ganyan na hindi nakikita ng mga pangkaraniwang mata. So right after nun, parang sabi ko hinang-hina ako. And then nagawa ko siya sa Singapore. So una natin sa Thailand, pero sa Singapore shots yun. Tapos meron ulit tayong kwento sa Singapore. And then ito ulit. So ang bala ko na lang guys, hindi na lang siya every weekend. Every travel destination na lang. So katulad nun, Bangkok tayo, isa. Pag may series tayo sa Singapore, isa. Hindi lang ako nakapagkwento guys sa Malaysia. Pero kung babalikan niyo yung video natin sa Malaysia, malakas guys, grabe. Kaya ayoko magkwento kasi ay dadagsain ako. Tapos ngayon, another travel destination sa naman tayo, nandito sa Ho Chi Minh. So magkakwento ako sa inyo. Ganun na lang, every travel destination na lang guys. So kumbaga, sa buong series or buong vlogs natin, isang beses ko lang siya gagawin. Para naman hindi nakakaubos ng energy. Okay? Ito guys, kwento ko sa inyo. Bali, sige, hindi ako magbabanggit ng mga pangalan like ng hotel, ng mga kung ano-ano. Let's talk about yung na-experience namin ng barkada ko sa Baguio. Way back 2014, ayan. Taga-US siya, tapos umuwi siya dito for vacation. Doon palagi naman kami nakikita pag umuwi siya, pero lately, parang hindi na siya napapauwi dito. Kasi medyo busy na rin, tapos nag-pandemic pa, di ba? Nung umuwi siya, syempre nagkayayaan kami guys sa Baguio. Kasi nga, parang every time na uuwi siya, hindi pwedeng hindi niya mabisita ang Baguio. Ayaw niya mag-isa. So sabi ko, syempre, nung time na yun, game naman na tayong pumunta ng Baguio. Itong kaibigan ko guys, bukas din ang third eye. Alam niyo ba, yung mga taong bukas ang third eye, pag nagsama-sama, grabe. As in, ang lakas ng hatak. Na talagang ramdam din ng mga spirits na yan. Yung aura ninyo na nakikita nyo sila or nararamdaman nyo sila. Kaya ang gagawin, kinabahan. Kaya ang gagawin is magpaparamdam sila. So anyway, wait lang magdadasal muna pala tayo. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So yun, going back, pumunta kami ng Baguio. So syempre, nung time na yun, mahilig nung tayo mag-travel. Syempre, kung may invite, travel lang tayo ng travel. So that's over the weekend. Umuwi siya and then nagkita kami sa Cubao sa may Victory Liner. Yun yung sinakyan namin going to Baguio. And nung time na yun, biyahe pa is mga 5 to 6 hours kasi may may stopover pa sa saan ba yun? I forgot. Ang tagal ko na kasi guys na hindi nagbabas going to Baguio kasi may sasakyan ako. Madalas dinadala ko siya going up. Nung dumating kami sa Baguio, wala pa kaming idea kung saan pwede mag-check-in. So syempre, baba kami sa terminal. Tapos, naglakad-lakad kami sa Session Road. Meron kami isang hotel guys na napusuan. And dahil sobrang lapit lang niya sa Session Road. And then parang
Hindi ko alam, pero kasi ang gusto namin, syempre, pag naghahanap kami ng accommodation or kahit naghahanap tayo ng accommodation, is malapit sa lahat. Habang pababa kami ng Session Road, merong isang kulay green na hotel. Hindi ko sasabihin sa inyo yung pangalan na. Kasi syempre, alam nyo naman. Merong isang kulay green na hotel along Session Road lang, pababa. Hindi ko na sasabihin kung saan siya malapit, banda, anong katabi niya, basta may ganun. Kitang-kita agad yun guys, kulay green siya na hotel. Sabi namin, o sige, pwede na dito, try natin. Actually, nakapag-try din kami sa ibang accommodation. Fully book yung iba. Hindi ko alam kung bakit fully book ng time na yun. Wala namang event. Wala namang event yung time na yun. Talagang lang siya, umuwi siya, gusto niya mag-Baguio. At bago pala bago pala guys kami nag-Baguio, nagmanawag muna kami. So, ang ginawa pala, sorry mali yung kwento ko. Napagsasama-sama ko yung mga barkada ko. Kasi guys, ilang beses na akong pupunta sa Baguio. Iba-iba yung kasama ko mga barkada. So, ito pala, sorry. Nagmanawag pala muna kami. Sumakay kami ng bus from Cubao. Nagmanawag kami, doon kami bumaba. Tapos after namin magmanawag, magsimba, sumakay kami ng FX. Right from outside na manawag lang. Then dire-diretso na yun sa Baguio. Yun yung nangyari. Sorry naman. Tapos, pagdating namin ng Baguio naglakad-lakad kami at may napukaw kaming isang hotel na sabi namin, mukhang maganda dito. E di pasok kami sa green na hotel na yun. Okay naman. Maaliwala siya nung una sa labas. Pagpasok mo, reception agad. Tapos, syempre nag-check-in na kami. Wala pa yung kwento, nagtatayuan na yung balibo ko. Mamaya magpapatugtog tayo ng gospel song. Ganun yung ginagawa ko palagi guys. Every time na nagkukwento ako, every time na may nararamdaman ako, nagpapatugtog lang ako ng gospel song. Yun, ganun lang yun ha, para mataboy sila. So, pag check-in namin, available na yung room. So, syempre pasok kami. Yung room na napunta sa amin guys, ang view niya is mismong Session Road. Pero hindi siya ganun kaaya-aya yung pakiramdam. Since itong kaibigan ko guys, may third eye din. So, nagtingin na kami kasi ang setup ng room niya, pagpasok mo ng room, cabinet. Okay? Tapos yung mga lights pa doon, ang uso-uso yung pagka-dim light. Like, hindi ganun katulad ng ganito ha. As in, dim na parang akala mo nasa ibang bansa ka na mas marami pa yung corner to corner sa room na madilim. Ganun. Hindi siya talaga buong may ilaw. So, ganun yung itsura ng room. I-visualize nyo na lang ha. Tapos, pagpasok mo, may cabinet dito. Okay, so wait lang. Pagpasok mo ng room, ayan, ito na lang. Pagpasok mo ng room, may cabinet dito, tapos CR. So yung CR naman, syempre, may pinto. Yung parang typical to na yung mga hotel. Tapos, 2 beds. So, syempre, nag-isa kami. Tapos, parehong lalaki pa pala kami ha. And then, sa harap namin is may TV. Tapos, may 2 upuan. Then, pintana. Window, which is facing the Session Road. I forgot kung merong window lang ba yun or merong balcony. I forgot ha. So, unang pasok pa lang namin guys, mabigat na yung pakiramdam namin. As in mabigat na parang kung claustrophobic kayo, yung pakiramdam na para kayo nalulunod. Para kayo hindi makahinga. Ganun yung pakiramdam. So, tingin na kami. Okay. So, deadmahan lang kami. Tapos, ano bang ginawa namin? Kasi, syempre, prepare lang kami ng gamit. So, hindi kami nag-uusap about dun sa mga napifeel namin. Tapos, lumabas kami, nagtanawan. Tanawan Village pa yun. Guys, wait lang naalala ko Tanawan Village, Baguio. O yun, Baguio guys. Alam nyo ba, kung ano yung itsura ng Tanawan ngayon, hindi siya ganun itsura dati nang pumunta kami. As in, walang katao-tao. Tapos, may mga villager, yung mga tao talaga sa Baguio, para mga igorot. And then, maraming mga, parang, ang tawag dito? Yung mga miniature na mga itsura ng igorot na iba, hindi mukhang tao. Basta ganun pakitaan ko kayo. Sige, magpa-flash ako dito ng mga nakikita namin doon. Yung parang mukhang alien. Sorry naman, pero gano'n ko siya i-describe kasi. Or parang nakamaskara sila, gano'n. Medyo kakaiba yung feeling kasi nung time na yun guys, parang hindi pa siya masyadong pinupuntahan or touristy. Kasi guys, ang hirap humanap ng parang sasakyan pabalik. Pero nakapag-taxi kami papunta doon. Tanawan, ayun. Awan Village. Tapos iba yung pakiramdam namin na parang may something, may nanonood sa amin, ganun. Kasi guys, sinasabi kong namin kasi basta may part na nakapagkwentuhan kami, kaya nalaman kung pareho para kami ng nasa-sense. Hindi ko nga sure guys kung parang may sumunod sa amin going back to our hotel. Pero yon. So, enjoy kami doon. Kami lang guys, dalawa lang kaming turista nun. Bali, pag uwi namin, syempre, kumain pa kami sa, may pizza. I forgot the name. May pizza place malapit sa Session Road. Actually, along Session Road. Tapos, ito na.
kwento ko na sa inyo guys, nung gabi, hirap kami makatulog dalawa. Tapos nagkukwentuhan lang kami. Hindi namin pinag-usapan pa kung bakit. Tapos, nung time na parang sabi ko, may nararamdaman ka ba? Ginano ko siya. Tapos nagulat ako, sabi niya, oo meron. Sige, turo natin kung saan. Ganon. Sabay turo kami dun sa may cabinet. Kasi guys, di ba sabi ko sa inyo, yung setup nung room, hindi talaga ganun ka ilaw. Tapos dun sa part ng cabinet na yun guys, madilim. And ang cabinet na yun, yung may door pa. Pareho kami na tinuro. kita nyo ba? So pareho kami na tinuro. Tapos doon na kami nagkwentuhan na, oo nga kasi parang may ang bigat, parang may something, ganon. Tapos guys, sabay biglang yung CR, di ba? Katapat ng cabinet yung CR. Biglang umano yung tubig. Parang may nag-ano sa gripo, sa sink. E di tingin na kami. Sabi ko, okay. Confirm na meron nga. So, hindi na lang namin pinansin, guys. Parang kwento-kwentuhan kami. Bla-bla-bla, ganyan. Ito na. So, nakatulog si kuya. Yung barkada ko na yun, ang lakas humilik. Ako guys, masandal tulog ako. Pero pag biglang light sleeper ako guys, may gumalaw lang or may kumilos lang habang natutulog ako, kahit dumaan lang sa likod ko, dumaan sa ulunan ko, gising ako. Sakto, ang lakas humilik. Kung gaano yung size ko ngayon, ganito yung size niya. Tapos yung size ko naman noon is payat na payat ako. Like sexy yan. Nakita niyo naman yung pinost ko dati, di ba? Yung kumakain ako tapos gumaganin ako. ganun yun. Ganun ako kapayat nun. So hindi ako nakatulog. Ito na. Nung hindi ako nakatulog guys, syempre imbi ako kasi nga gusto ko makatulog. Doon na nag-start yung na sa akin nagparamdam. Nung una, nagdadasal pa rin ako kasi nga may something eh. Ayun. So, going back, nung time na yon, syempre hindi ako makatulog. Pero ang ginawa ko guys, nagtatalokbong ako. Ito na. Pagtalokbong ko guys, may naririnig akong steps. Like, di ba, kahit nakapikit ka guys, basta yung tenga mo, naririnig mo, alam mo kung nasan yung tao. Di ba, gano'n naman. So, ang tendency, nakatalokbong ako, dalawang bed, ganyan. Sa paanan namin, may naglalakad. As in, ramdam na ramdam ko. Kasi nakatalokbong ako, yung naririnig ko siya. Ganun siya. So, syempre, hindi ko sinilip. Sa takot nyo guys, hindi ko rin sinilip. Kasi nga, tapos galing pa doon kung saan yung cabinet. So, papunta sa akin. Kasi ganitong setup. Pag open ng pinto, ito yung cabinet, di ba? Tapos, CR. Kama niya, kama ko. Then, ako yung nasa window banda. Ganun yung setup. So, syempre, papunta siya sa akin. So, nung biglang naramdaman ko na wala na, edi okay na. Oh my God. Talagang ayoko na magano kasi nga nakakaano sila. Like, hindi ka talaga papatulugin. Hay. Hindi ka talaga papatulugin. So, this is my room. Get out. Narinig yun. Yung pinto ko sa CR bumubukas. Wait ah. Wait lang guys. Papatugtog lang muna ako. Wait lang ha. Hindi ko, makaka-copyright tayo pag pinarinig ko sa inyo. Wait lang. Give me 5 minutes. Pero syempre, i-cut ko na lang to. A few minutes later. Alright guys, so we are back. Nagpatugtog lang ako ng isang gospel song. Tapos yan, lang ako. Minura-mura ko lang. Ganun dapat. Dapat authority pa rin. I mean, ano kayo? Mas malakas kayo dapat sa kanila. So anyway, going back. So yun na nga. Hindi ko sinilip.
kung ano, sino yon. Syempre, pero alam ko na hindi tao yon. Tapos, edi ito pa rin. Ang lakas pa rin ng hilik nung kaibigan ko. Hindi pa rin, guys, nakakaidlip lang ako. Alam niya to, sinabi ko sa kanya. Hindi ko babanggitin yung pangalan ng kaibigan ko ha. Syempre, respect na lang din. Kasi nga, sinasabi ko, sobrang lakas ng hilik, diba? Bali, nakakaidip ako. Pero guys, maano lang talaga ako. Konting tunog, basta ganun, nagigising ako. Tapos, found out na hindi pa pala doon. Kasi nga, nagigising ako eh. So, ibig sabihin, marami pa akong ma-experience. Ito na. Right after guys, nung may dumaan, syempre nakatalokbong pa rin ako, di ba? Tapos nakaidlip na ako. Nakaidlip ako as in ilang minutes lang siguro nagising ulit ako. Eh guys, hindi ako sanay sa blanket. Palagi ko na sasabi sa inyo, hindi ako sanay sa blanket kasi mainitin yung katawan ko. Pagpapawisan ako. So syempre, nung paggising ko, nakatanggal sa akin yung blanket. Nalimpungatan ako guys. And naalala ko guys, saktong 3 o'clock nagising ako. And totoo yun guys, yung mga napapanood ninyo sa mga TV about 3 o'clock, yan, 12 midnight or 3 a.m. Totoo yan. So sabi ko, ala, parang ang tagal pa ng umaga. Alam niyo ba yung pakiramdam ko na yun guys? Ang tagal ng umaga. As in, parang gusto ko ng umaraw na kasi nga, nung time na yun syempre, hindi pa talaga ako tanggap ko sa sarili ko na nakakaramdam ako, nakakakita ko. So parang hindi pa ganun kalakas yung loob natin. Tapos, ito na, may something talaga doon sa cabinet. So ang ginawa ko, nagtalokbong ulit ako guys. And then, ilang minutes lang, nung nakatalukbong ako na talagang hinahanap ko yung position ko para makatulog. Nakarinig ako guys na nagsasalita. Nagkukwentuhan. Yung language na ginagamit nila guys, hindi ko maintindihan kung ano. As in, lengguwahe siya na hindi ko narinig. Ever. Nagsasalita talaga. Like nagkukwentuhan. Syempre ako nakatalokbong. Takot ako. Sino yun? Tapos yung rinig ko, kung saan yung sounds na nanggagaling guys, doon banda sa cabinet. Guys, yung rinig na hindi siya pwedeng sa labas ng pinto or sa labas ng room namin. Kasi alam mo yung sounds na nasa labas. Alam mo rin yung sounds na nasa loob ng kwarto. So yun, napag-isipan ko na yan. Hindi siya ganun. Basta yung language guys na ginagamit nila, hindi ko maintindihan. So anyway, going back. So nagtalokbong na ako. As in, yung talokbong ko guys, may dasal, tapos nakikinig ako, pero hindi ko maintindihan. So, syempre, may kasamang takot. Tapos, yung pinipili ko matulog. Siguro, parang sa tagal ko nakapikit, nakaidlip ulit ako guys. Pero ito, nung nakaidlip na ako, nagising ako kasi may tumatakbo sa paanan ko. As in, yung gano'n na gano'n yung sounds. Tapos, tumawa guys, like tumatawa na parang naglalaro. Bata. Sobrang takot ko syempre kasi hindi ko ina-expect na sa isang gabi na hindi ako nakatulog, hindi ako pinatulog. Hindi ko alam kung sinasadya nila na hindi ako patulogin kasi alam nilang ano. Pero yung kaibigan ko tulog na tulog eh. Ewan ko ba, siguro sobrang pagod niya kasi galing siyang flight. Oo nga naman, kasi galing US. Pagpasensyahan na natin. Tumatakbo guys, like pabalik-balik siya. Ito ha, nung una nakikinig lang ako. Guys, sinilip ko. Kasi sobrang parang na-curious ako bigla, sinilip ko, walang tao. So, di ba? Andun yung blanket ko eh. So, ganun ako, konti. Walang tao. Ayan. Di ba? Siyempre blanket ganyan. Ganyan lang. Walang tao. So, every time guys na magtatalokbong ako, doon lumalabas. As in, sa paanan ko guys, sa paanan ng kama, naglalaro. So, syempre, ano bang ginawa ko? Nagdasal ulit ako. Tapos, after nun, finally, parang yun na yung last. Yun na yung last na paramdam sa akin. And sobrang puyat ako guys, nung time na yun. Kinamagahan, ito na yung syempre, mahalaga. Nakatulog na ako, pero puyat pa rin ako. Sinabi ako yung barkada ko na ang lakas mo humilik, hindi ako nakatulog sa'yo. Ganyan. Pero alam mo ba, ganyan, nagkwentuhan kami. So, syempre, siya nag-agree kasi nga, alam niya, doon sa pintuan meron. Kumbaga parang sobrang pagod niya, nakatulog lang talaga siya. Tapos, nung pag-checkout namin, overnight lang kami pala guys ha. Pag-checkout namin, sakto guys, sa kabilang room, may naglilinis sa babae. Yung maintenance. Alam mo, out of curiosity, talagang tinanong ko, ate, may nararamdaman ka ba dito sa kwartong to? Syempre, as a staff ng isang hotel, hindi ka pwedeng mag-agree kasi matatakot lahat. Domino effect yan eh, pag nalaman. So, syempre, tumawa lang si ate. Pero sinabi ko talaga, guys, ang dami dito sa kwartong to. I forgot the room number, pero alam ko nasa second floor siya. 2
Oh my God, 202 ata. Parang nasa isip ko 202 or 205. And syempre, doon na nagtatapos yun. Nakakaloka lang kasi ang dami pa guys. Kung talagang ikakwento ko siya nagkakwento, maubos pa rin naman tayo. Pero ang dami ka na experience. Yun yung isa sa mga... Actually, isa sa mga na-experience ko lang sa Baguio at meron pa ako na-experience sa Baguio na iba naman yung kasama ko, yung mga barkada ko. Remember niyo yung picture? May napakitang muka nung birthday ko. Yung sa Singapore vlog. Yung barkada ko na yun, nakatabi ko. Sila rin yung kasama ko sa Baguio. Ibang story naman nun. So yun, again guys, yun lang yung kwento ko and syempre, respeto na lang din kung kayo hindi kayo naniwala tapos syempre may mga tao talagang nakakaramdam at nakakakita. Isipin nyo na lang, di ba? Yung sabi ko nga sa inyo dati na ang lawak ng mundo. May mga planeta, meron pa nauuso may mga aliens, tapos may universe, may ibang civilization. Ibig sabihin, possible na may mga ganyan din. Hindi lang nila kaya talagang kumbaga para makialam sa mga problema ng mundo, kasi nga, deads na sila. So may mga ganun. Kumbaga, ino-open ko lang sa inyo na respeto na lang dun sa mga nakakakita at sa mga hindi. And syempre, sabi ko nga sa inyo, based on my experience, lahat to. Hindi ako pwedeng gumawa ng kwento or magbasa sa kung saan tapos ikukwento ko sa inyo. So again guys, hindi ko sasabihin yung pangalan ng hotel. In respect na lang din. Para naman baka sabihin nyo, ay hindi na ka mag-stay dyan. Kahit kulitin nyo ako guys sa chat, hindi ko sasabihin yung pangalan. Okay, basta along Session Road, malapit na siya sa baba. Ganun. Basta kulay green. Kahit mag-guess kayo, hindi ko sasabihin kung yun or hindi. Okay? So yun lang guys. And I hope nagustuhan nyo yung pinagagawa natin. And syempre, una nito yung Duki experience natin na worth it lang sa murang halaga. 300 plus lang guys. Di ba? Unlimited na yun. Tapos, ayun, di tayo nagkape kasi nga matutulog na tayo. And currently, it's 11:08 p.m. And then ito, nagkwentuhan ulit tayo. So yun lang guys, yun yung mahirap kasi lalo na guys sa bahay namin. Madami. May mga pupunta na rin sa bahay before na mga manghuhula, mga feng shui expert na sinasabi nga nila. Yung sa bahay namin is may portal daw. Like daanan talaga ng mga espiritu. And sabihin ko na lang, i-share ko na lang, pero hindi yung buong context or buong story. Kahit yung baby ko, si Sean, nakakita siya guys. Sinasabi niya sa amin. And yung mga pintuan namin sa bahay, like sa mga kwarto, bubukas sara, mag-isa. And si Sean nakaka-experience, kinakwento niya. So yun, saka na natin kwento yan guys. Okay? So sana makatulog kayo. Sana makatulog pa rin kayo. Basta, tandaan nyo, they are everywhere. Pasalamat kayo guys, hindi nyo sila nakikita, hindi nyo sila nararamdaman. Pero sa mga tao nakakaramdam, dasal lang. Bayan, patugtog lang kayo ng mga gospel song. Tapos, pagsabihan nyo lang, pag may naramdaman kayo sa room, pagsabihan nyo, nasa inyo. Dapat kayo yung may otoridad na sa akin tong bahay na to, sa amin tong room na to, labas ka. Ganun. Okay, basta pray, and pray. Tapos, dapat mas malakas yung presence mo, mas malakas yung energy mo sa kanila. Kasi pag nasa low, parang low yung energy mo, tapos nakakaramdam ka, diyan ka nila susugurin. Kaya napansin niya, puro happy lang tayo palagi. Masaya, ang lakas ng energy ko, kaya dapat ganun palagi. Okay? So yun lang guys, and I hope na makatulog kayo tonight. Okay? So that's really it guys. I hope na enjoy nyo yung buong vlog natin, and currently it's 11:11 na PM. So kung nagustuhan nyo guys, please like this video and share, and please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs po natin, not only here sa Vietnam but sa iba pang bansa. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never get to this age again. So please do what makes you happy, and follow me as we discover the world one step at a time. Good night everyone, and see you tomorrow. Bye-bye.